Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Hindi ko pinagtatanggol si Christian Siguera. Hindi ko rin inaano dito. Ayaw ko ng kampihan sa bagay na 'to eh. Ano 'yan mga kabunyog, mga kababayan? Ang gusto ko maayos na 'yan, humupa na. Kasi ang nananalo sa sa nangyayaring ito ay ang mga DDS. Kaya ano 'yan, nandiyan na nalalagay ang picture ko sa mga vlogs ng mga pro BBM, pero okay lang. Naunawaan ko naman kasi siyempre ang tingin nila sa akin dilawan. Ang tingin nila sa akin dilawan. Kaya siyempre naano ako diyan, nalalagay ang picture ko diyan. Pero sa totoo lang, kung kayo'y nanonood sa aking mga vlogs, ayaw ko na magkaroon ng posisyonan ng dilawan versus loyalista. Kasi hindi maganda 'yan. Yan yung stand ko sa issue na 'yan. Para ako sa unity. Kaya nga ang bunyog, 'di ba? Ang ibig sabihin ng bunyog, pagkakaisa eh. So ang pinopromote ko, pagkakaisa laban sa Duterte. Yan yung ko diyan. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, hindi dapat madala ang isyung ito sa issue ng dilawan versus loyalista. Yan ang dapat maiwasan. Hindi dapat. Kasi kapag ganyan ang lumabas niyan, pag pinalabas siya na away ng mga loyalista at ng dilawan, pangit. Ay kung si Christian Siguera lang naman ang involved dyan, hindi naman dilawan as grupo, Christian Siguera lang. Bakit? Pumuposisyon ba ang mga dilawan bilang grupo? Halimbawa, kami ba sa Bunyog? May stand ba kami sa issue ni Christian Siguera? Wala naman. Yung mamamayang liberal ba may stand? Siyempre hindi. Partido yan nila Laila. Ang Akbayan ba mayroong stand? Hindi. Wala naman eh. So wag natin itong tingnan bilang dilawan versus loyalista. Pangit. Pangit yan, mga kabunyog. Wala naman, sinasabi ng mga loyalista, wala naman daw silang coordinated na galaw. Parang spontaneous na response nila yun. Kung kay Siguera lang ang issue, si Siguera lang yan. Kung mayroong mga dilawan na sumusuporta kay Siguera, ano lang yun? Hindi ibig sabihin yun na dilawan nyo na stand. Hindi yun. Kung si Cielo Magno, sinusuportahan si Christian Siguera. Kung si Vlogcaster Armanin, sinusuportahan si Christian, stand nila yun personal. Hindi naman yun bilang dilawan. Pangit eh. Hindi dapat hindi dapat natin to tinitingnan na dilawan versus loyalista. Pangit. Ako rin, hindi ko rin yan tinitingnan na itong nangyayaring ito parang may nagkukumpas. Halimbawa, si Yusek Claire Castro ba ang nagkukumpas? Ako hindi ko naman nakikita na si Yusek Claire Castro ang nagkukumpas dyan. Sa tingin ko rin talaga, wala namang iisang nagkukumpas dyan. Kasi nakasama ko yung mga pro-BBM na mga loyalista. Ano yan? Marami ring grupo yan. May iba-ibang grupo rin yan. May iba-ibang grupo yan. Kinikwentuhan din ako ng mga pro-Marcos na vlogger. Sabi niya, attorney, itong grupo namin, iba kay ganito. Attorney, sabi ko, ganun ba? O sige, sige. Kaya yan mga kabunyog? Hindi natin dapat ito palakihin. Lalo na wag natin dapat sabihin na labanan, na parang nagkakalabanan ngayon ang loyalista versus dilawan. Mga kabunyog, pangit. Pangit kapag ganyan na ang pinalabas natin. Dapat tayo magsama-sama laban sa Duterte. Kung mayroong issue kay Siguera yan, hindi yan sa dilawan. In the same way din, yung mga pro-BBM din, kung may sumasagot, kung mayroon silang mga post kontra kay Christian Siguera, hindi yan tinitingnan bilang parang coordinated na galaw ng mga loyalista. Hindi rin yan. Kasi ito? Itong nangyayaring ito, pag ginawa natin yung loyalista versus dilawan, yan ang gustong mangyari ng Duterte.
na yung issue na to lumaki, maging issue between loyalista versus Dilawan. 'Di ba? Ano yun? Kaya sana may time pa, ayusin na natin 'to ano, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm. Sa ako lang kasi, wala kasi naman akong impluwensya diyan. Unang-una, hindi ko naman kausap si Yussi Claire Castro, hindi ko rin naman kausap si Christian Sguerra. Pero nag-live na ako eh. Nakarating na kay Yussi Claire Castro yung panawagan ko na sana anuhin na ito, tapusin na. Si Ronald naman, sinasabihan ko naman si Ronald eh, Nald, tapusin na natin to. O kaya lang kagabi sa talakayan namin, mainit, mainit na rin si Ronald Llamas eh. Pero kay Ronald Llamas na stand yon. Ako iba rin yung stand ko. Di ba? Makikita nyo, panoorin nyo yung talakayan namin kagabi. Medyo, pag nagsasalita si Llamas kontra kay Claire Castro, medyo tinutone down ko. Ha? Pero hindi naman kami siyempre mag-aaway ni Ronald Llamas. Siyempre, respetuhan kami. Yun ang stand niya eh. So, respetado niya rin ang stand ko. Hmm? Ganyan ang demokrasya. Ganyan ang demokrasya. Kaya, pero sa kabila ng na nadadamay ako dyan sa issue na yan, okay lang, respetado ko yan. Alam nyo naman ako, hindi ako mahilig makidebate. Hindi ako mahilig sa debate. Nakita nyo naman yung kay Marcoleta, di ba? Gusto ni Marcoleta, magdebate kami doon sa kamera. Hindi ako papatol sa ganyan. Oh, si Atty. Libayan, hinahamon ako. Hindi naman ako pumapatol. Sabi ko, magaling ka na, okay na. Okay na. Kung magaling kayo, magaling na kayo. Ganun naman ako eh. Oh, si Tuto Kausing nga, maraming mga sinasabi. Ay ko, hayaan nyo na yan si Tuto Kausing. Yan na yung ano niya, stand niya sa issues. Dating bunyog yan. Attorney, tinira ka daw ni Tuto Kausing. Ay ko, hayaan mo na siya niyan. Ako kasi mga kabunyog, mga kababayan, pagdating na doon sa freedom of expression, alam nyo naman ako, nagtuturo ako ng constitutional law. So, ako, nakakasama ko yung mga pro-BBM vloggers, hindi ako nagmamalaki sa kanila, hindi ako nagsasabi sa kanila, ako ang sundin nyo dahil abogado ako, wala akong ganun. Hindi ko ugali yan, mga kabunyo. Nakasama ko na yan, sila Nyolo, nakasama ko niya na yan. Hindi nila sila Mami Ping, sila Takiro, nakasama ko na yan, sila Mima Alicia. Hindi ko naman sila dinodominate. Bakit? Dahil ba abogado ako na yung magaling? Hindi ganoon. Hindi ganoon. Professor ako. Nagtuturo ako sa graduate school sa Ateneo. Nagtuturo ako ng law at lawyer ako. Pero ano yan eh, may alam ako na hindi alam ng iba. May alam din sila na hindi ko alam. Ay ganun lang talaga. Wala ditong wala tayo dapat ditong pagdodominate na sasabihin natin mas magaling ako, mas magaling si. Anyway, nakakalungkot lang na umaabot sa ganito. Pero maganda sa isang banda rin, pag naayos ito, mas siguro titibay na ang samahan ng mga anti-Duterte. Kasi dumaan na tayo sa ganito. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito, sana lang kiusap ko sa lahat ng mga dito. Ano na tayo? Pusin na natin yan. At tayo naman, sa aking mga supporters, sa aking mga followers, subscribers, wag na kayong wag na kayong sumabay sa na yan, sagutan yan. Anuhin nyo na lang. Tumulong tayo na mapatch up na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay? Ako wala akong sama ng loob na nalalagay diyan yung mga pictures ko. Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi, naintindihan ko naman. Si Nyulo nga, sabi niya, napanood ko yung vlog ni Nyulo, sabi niya, Atty. Enzo, sabihan mo kasi si Christian na hindi kami bayaran, nakasama mo kami. Mayroon ka bang binigay sa amin na pera nung nag-rally tayo? Hindi totoo naman. Nakasama ko yung mga pro-Marcos na vloggers dun sa anti-Duterte rally. Wala namang perang involved doon. Wala. Saka ako, kilala nyo ako, hindi ako tumatanggap ng pera. Sa mga ganyan,
Ano yan? Ayaw ko ng ganyan. Hindi na lang ako manalo sa eleksyon. Hindi ako lalapit sa mga sa halimbawa, isasakripisyo ko yung prinsipyo ko para sa mga ganyan. Nagsama-sama kami ng mga pro Marcos vloggers, nagrally kami. Walang perang involved doon. Walang pera. Ibig kong sabihin, hindi sila tumanggap ng pera, hindi rin ako tumanggap ng pera. May mga supporters na tumulong, sinagot daw yung sound system. Okay naman yun. Welcome naman yun. Yung sound system, okay. Pero, so yan mga kabunyog, mga kababayan, sana matapos na ito. Pagtulong-tulungan natin to na matapos na. Dahil sa totoo lang, ito sasabihin ko. Sa totoo lang, ang pro-Marcos na mga loyalista at saka ang mga dilawan, ang oposisyon, may iisa tayong common enemy o kalaban, ang Duterte. Tandaan natin, alam ko mahal ninyo ang Pangulong Marcos kaya pinagtatanggol ng mga pro-Marcos loyalist yan. Kaya nga ganyan sila ngayon katindi magbira kay Christian kasi pinagtatanggol nila. Pero tandaan natin, pag nanalo si Sara Duterte, ang unang aatakihin nila Sara Duterte kung maging presidente yan ay si PBBM. Si PBBM yan. Kaya yung mga nagsasabi dyan na ay kung ganito rin lang ang dilawan, mas mabuti nang si Sara Duterte ang maging presidente, wag lang dilawan. Mali. Bakit? Pag nanalo si Sara Duterte, sino ang unang gagantihan ni Sara Duterte? Ang dilawan? Hindi. Ang Marcos. Yan ang totoo. Yan ang totoo dyan, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.